sa akin ay akin, hindi sila mawawala sa akin. Amen. Good morning mga kapatid. Ang ibigay ng Ama sa Panginoong Hesus, kailanman hindi mawawala. Hindi maaagaw kanino man sa kamay ng Ama, kamay ng Panginoong Hesus, tayong lahat. Sapagkat tayo tinawag, hinirang, ibinilang ng mga anak. At ang mensahe ng Panginoon sa atin, walang makakakilalang tao sa Ama o sa Diyos pag hindi ipinakilala ni Jesus Christ. Lahat ng tao, noong araw, mga anak tayo ng Diablo, hindi natin kilala ang Diyos. Akala natin, ganun ang pagkilala natin. Pero yun ay ayon sa relihiyon na kinabulatan natin, ayon sa salin-saling sabi-sabi na matatanda. Pero nung magalingin na ng Diyos, natawagin na tayo, hinirang niya tayo. At nang tanggapin natin ng Panginoong Hesus, isinugo ng Ama at ng Panginoong Hesus ang Espiritu Santo upang gumabay, magbigay ng karunungan, mag-comfort, at igabay tayo sa kabanalan upang hindi tayo mawala, upang iligtas tayo ng Diyos. Sabi sa Matthew 11:27 na ganito, ang lahat ng bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Ang sino may hindi makakakilala sa anak, kundi ang Ama. At ang sino may hindi makakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So walang pwedeng magpakilala sa Diyos, kundi si Kristo lang. At sinabi kapag ibiging pahayagan ni Kristo, yun yung ibinigay ng Ama. Ang lahat na nakarinig sa tinig ng Ama at natuto, binibigay kay Kristo. Pag ibinigay ng Ama kay Kristo, isusugo ang Espiritu Santo ni Kristo at ng Ama, mananahan sa atin. Yun ang magtuturo ng lahat ng katotohanan at gagabay sa kabanalan. Sapagkat hindi pwedeng makaunawa ang tao nang wala ang Panginoong Hesus at Espiritu Santo o ang Diyos sa Kanya. Sabi sa Acts 16:14. At isang babaeng nagngangalang Lydia, na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan, nakinig sa amin, na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang bagay na sinasalita ni Pablo. So pag hindi binuksan ng Diyos ang puso ng isang tao, ang pag-iisip niya, hindi siya makakaunawa sa Diyos. So para makakilala ang isang tao, buksan ng Diyos ang puso niya, ang buong pag-iisip niya, ang buong buhay niya. Para maunawaan kung ano gagawin, maunawaan kung ano susundin. Kasi wala tayong alam tungkol sa Diyos. Hindi natin alam ang paraan ng pagkilos ng Diyos. Lately na lang natin alaman nung tayo tawagin na maging Kristiyano tayo. Ngayon sa pagiging Kristiyano natin, kailangan maging karapat-dapat naman tayo, rightly dividing the word of truth. Sabi sa 2 Timothy 2:15. Pagsikapan mong humarap sa Diyos ng subok, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan, rightly dividing the word of truth. So, bibigyan tayo ng espiritu ng karunungan, espiritu ng pagtuturo, para ma-rightly divide natin ang word of truth. Pag walang Espiritu Santo, hindi mo maipapaliwanag ng tama ang salita ng Diyos. Ang pwede lang magpaliwanag ng salita ng Diyos, ang Diyos. At ang ginagamit ng Diyos para makapagpaliwanag siya, ang Espiritu Santo. Sapagkat sabi ng Espiritu, wala akong ipinapahayag kundi yung narinig ko. At kumukuha ang Espiritu Santo kay Kristo. Kaya ang salita ng Diyos ang dala-dala ng Espiritu Santo. Kaya tuturuan tayo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos si Kristo para makarating tayo sa Ama. Kasi walang ibang daan papunta sa Ama, kundi si Kristo. So kung hindi tayo bibigyan ng karunungan makaunawa, hindi tayo mapapalakad ng Diyos. Kaya yung proseso na Ezekiel 36:26 yun.
Pag nagsisi ang isang tao, sasampalataya siya sa Diyos, papapasukin niya si Kristo sa buhay niya. Pag pinapasok si Kristo sa buhay niya, at nakita ng Ama na tunay ang pananampalataya at pagsisisi, ibibigay ang Espiritu ng pananampalataya, isusugo ang Espiritu Santo para manahan. Upang manatili ng manahan ng Espiritu Santo, upang sa pagbaba ng Panginoong Hesus, datnan tayong matuwid, mabuti at mabait, masunurin sa kalooban ng Diyos. Yun ang proseso ng kaligtasan. So malalaman mo ang isang tao kung may Diyos na siya, may tinatawag na transformation. Nagkaroon ng renovation ng buhay niya. Yung dati niyang pagkatao, wala na. Unti-unti na nababago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa bawat salita ng Diyos na itinatanim sa kanya, nababago buhay niya. At yung lahat ng salita ng Diyos na naitatanim sa kanya, yun ang makapagliligtas sa kanya. Yung salitang itinatanim, sabi sa James. Umpisahan natin sa 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. So magbabago ka muna ng isip para maalaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo. Kaya pag hindi ka nagsisi o nagbago ng isip, hindi mo malalaman. Kasi kaya isinugo ang Espiritu Santo dahil alam na ng Diyos nagsisi tayo eh. Nagbago tayo ng kaisipan. Ngayon itatanim ng Espiritu Santo sa atin si Kristo. Bawat salita ng Diyos na kailangan natin isagawa, ang Espiritu Santo nagdadala doon. So yun yun na makakapagligtas ng ating kaluluwa. Kaya kung mananatili tayo sa Diyos, mananatili sa aral ni Kristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ligtas ka. Hindi ka na mapupunta sa impyerno, ligtas ka na. Kung mananatili ka, 1 Corinthians 15:1-2. Yung ating narinig na ebanghelyo na ating pinananatilihan, ligtas tayo. Kung tayo mananampalataya ng may kabuluhan. Maliban na lang kung ang pananampalataya mo walang kabuluhan. Katulad ni Lucifer, ang pananampalataya niya walang kabuluhan. Bakit? Nawalan siya ng kabuluhan eh. Naging duwi siya eh. Itatapon siya sa tribulation period ni Michael eh. Wala na siyang saysay eh. Kaya sabi sa Bible, ang mga Kristiyano na kapag nawala na yung alat o yung asin, itinatapon na lang yan. Wala nang pagpaalat eh. Pasaysay ng buhay mo. Kristiyano ka nga, pero hindi naman nababago buhay mo. Tatapang-tapakan ka ng mga tao. At sasabihin sa'yo, yan, Kristiyano ba yan? Karismonyo yan eh. Born again yan eh. Bakit? Hindi nakikita sa pamumuhay mo ang kabanalan. Kasi ang tao bumabasa sa atin. Habang nagbabasa tayo ng Bible, sinasagawa, ang mga tao hindi nagbabasa ng Bible at hindi siya, ang binabasa tayo. Kaya pag binabasa nila tayo, makikita nila lahat ng kasamaan natin. Eh kung hindi sila Kristiyano, hindi nila maunawaan. So ganun pa rin ang tingin sa iyo, kasi ang titignan nila yung kasamaan mo. Pero ang mga Kristiyano, hindi na tayo tumitingin sa dating pagkatao, iba na sabi. Ang pagtingin na natin sa kanila, bago ng nilalang. Kasi bago ka ng nilalang. Kasi lumikha ang Diyos ng isang malinis na espiritu sa atin. Lumikha siya ng ng malinis na konsyensya. Sabi sa 1 Peter 3. Kasi hindi naman aalisin nga ang katawang yan sa atin eh. Bago alisin yan, sa rapture pa. So nananahan ang lahat ng kasalanan sa katawan. So hindi gagawin ng Diyos na linisin ang katawan. Kasi hindi nga malilinis yan eh. Kasi laman yan eh. So ang gagawin ng Diyos yung nakasulat sa 1 Peter 3:21. Ito sabi, na ayon sa tunay na kahawig na nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. Hindi pag-aalis sa karumihan ng laman, kaya papalitan. Kasi unrepairable nga eh. Walang pwedeng pumasok sa langit sa pamamagitan ng laman at dugo. So kailangan mag-born again siya sa Spirit. Kailangan ipanganak siya ng Ama, ang Ama ng mga Espiritu, at mapabilang sa kaharian ng langit, maging anak tayo. Kasi kung anak ka na ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago. Ito, pagbabago magaganap. Sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa
lilinis ng kalumihan, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. So lilikhaan Diyos sa iyo ng isang bagong espiritu. A renewed spirit, banal na espiritu. Espiritong hindi suwail, matuwid. Ngayon, magiging masunurin yan. Ang espiritong yan, binago na bagong nilalang. So lilikhaan Diyos ng isang bagong nilalang sa atin. Kasi yung luma, hindi na nga pwedeng gamitin ng luma. Lalo-lalo yung katawan. Kaya ang ginawa ng Diyos, ipinako yung dating pagkatao sa krus. At yung katawan, hindi naman lilinisin ng kasalanan. Kasi hindi nga malilinis eh. Kasi may katawan nga eh. Kaya ang mga anghel hindi pwedeng patawarin eh. Ano lilinisin sa kanila? Eh dinumihan nila yung spiritual being nila. Tayo hindi eh. Meron tayong katawang nagkakasala eh. Kaya nakita, nakita ng Diyos na nilikha tayo sa pamamagitan ng alikabok eh. Mahina. Kaya ang gagawin ng Diyos, papalitan yun. I-glorify para maging katulad tayo ng Diyos. Pagdating sa langit, nasa gitnaan Diyos, sa kalipunan ng mga Diyos. Kasi magiging katulad na tayo ng Diyos sa yung eternal body. Pero hindi gumawa ang Diyos ngayon na linisin ng katawan. Lumilikha siya ng isang malinis na konsyensya. Kasi ang konsyensya nadudumihan din yan eh. Kaya sabi sa Bible, konsyensya parang aserong bakal, tumitigas din eh. Kaya ang tawag natin dyan, walang konsyensya. Yung mga taong walang konsyensya, hindi na nakakaramdam ng awa, ng habag sa mga tao. Wala nang konsyensya. Bakit? Parang aserong bakal na tumigas na. Sa haba ng panahon ng kasalanan, tumitigas yun. Kaya sa pagiging Kristiyano naman natin, kapag lagi kang gumagawa ng kasalanan, baka lisanin ka ng Espiritu Santo. Kasi titigas din yung budhi mo. Kaya gumawa ang Diyos ng isang bagong pagkatao, isang malinis na konsyensya. Na sa ganun, makasunod tayo sa kalooban na may magsasalita sa loob mo, Espiritu Santo, nananahan sa konsyensya mo. Kaya lumalakas yung konsyensya natin. Bakit? Nandun ang Espiritu Santo eh. Pag nagsalita ang konsyensya natin, ang Espiritu Santo nagsasalita din. Inukumpirma niya yung conscience natin. Kaya malinis na konsyensya natin. Hindi na marumi, na born again na. So ang gagawin naman ng Diyos yan, ihahanda yung kaluluwa. Para na sa ganun, sa paghahanda ng kaluluwa, magbago muna ng isip. Para maalaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi ituturo kung paano tayo mare-renovate. So habang tinuturuan, itatanim naman natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Para hindi tayo magkasala. Meron laging ipapaalala ang Espiritu Santo kasi nasa buhay natin eh. Si Kristo nasa puso natin. Meron siyang huhugutin sa loob para ipaalala. O anak, mali ang gagawin mo kung gawin yan. Ikaw naman, malinis na ang konsyensya mo. Opo, Panginoon, gaganapin ko to. Kaya minsan ka magkasala, intentional man o hindi, nangungonsyensya ka pa agad. Ang bilis ng konsyensya natin. Kasi nalinis na eh. May budhi na tayo malinis. Yung mga natutunan natin, sabi sa 1 Timothy 1:5 ang ganito. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. So yung lahat daw ng natututunan nating Word of God, itinuturo ng Espiritu Santo, ay nagbubuhat ito sa malinis na puso. Kaya kapag hindi nilinis ng Diyos ang puso ng tao o ang kanyang konsyensya, yung lahat ng Word of God, baliwala sa kanya. Hindi niya susundin yung carnal mind. Hindi siya papasakop sa kautosan ng Diyos. Kung na born again na tayo, nilinis na ang ating konsyensya, madali na tayong sumunod sa Word of God. Nagagawa na nating magpakabanal. At sa mabuting hudi at sa pananampalataya, hindi pa imbabaw. So hindi kunwari ang pananampalataya mo. Tunay kang Kristiyano. Pero you cannot please everybody. Kahit nanay mo, tatay mo, asawa mo, mga anak mo, may makikita pa rin dyan ng mga pagkukulang ka, pagkakamali. Pero kung sila ay nasa kanila Espiritu Santo, tatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagkukulang. Ganon din tayo. Kasi wala namang hindi nagkukulang eh. Hindi pa tayo perfect, nasa katawan lupa pa eh. So magkakasala pa. Nakatapa ka pa sa earth eh. Nadudumihan pa paa mo ng alikabok. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos ibinigay sa atin, tatakpan yun ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pag-ibig mo, pag-ibig ng Diyos. Mabubuhay ka sa 1 Corinthians 13:4-8. Basahin nga natin yung 1 Corinthians 13:4-8.
Ang pag-ibig, mapagpahinuhod, long suffering, mahaba ang pasensya. Kaya yan ang gagawin natin sa kahahabaan natin ng pasensya. Hindi ka mabubuisit, hindi ka maiinis. Kasi yung asawa ko, binigyan ako ng Diyos ng mahabang pagtitiyagado. Kasi gusto kong matuto siyang sumunod sa Word of God. Pero ang tigas ng ulo. Meron isang sarili katwiran, buti na lang meron pagpapahinuhod. Nabigyan ako ng revelation ng Diyos, huwag mo ipilit ang gusto mo. Kahit mabuti yan, huwag mo ipilit kasi ang pag-ibig hindi nagpupumilit. Love is not seeking, hindi siya naghahanap. Hindi niya pinipilit ang sarili niya kahit mabuti pa yung gusto mong ipagawa sa kanya. Huwag mo ipilit. So natutunan ko na ang Diyos na bahala. Kaya bago namatay si baby, talagang pagpirmado. Lumabas sa bibig niya, sabi niya, Bok, talagang Word of God lang pala talaga, no? Nung pala, nabigyan siya ng revelation ng Diyos na Word of God lang talaga. Sa haba ng panahon, pagtuturo ko sa kanya, pagtitiyagaan, tigas ng ulo. Talagang mabubwisit ka kung hindi ka susunod sa will of God. So natutunan ko, para hindi ako mabwisit, I let go. Darating ang panahon, matututo siya. Darating ang panahon, magbabago siya. Hindi ko ipipilit ang gusto ko. Huwag niyong ipipilit ang gusto niyo kahit mabuti. Kasi ipipilit mo kasi mabuti. Di kumukontra ka sa Word of God. Hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. Hindi niya hinahanap ang kanyang sarili sa tao. Yun ang Word of God. Mas marunong ka pa ba sa Word of God? Mas matalino ka pa ba? Sabi mo, hindi, mabuti naman ang gusto ko mangyari sa kanya. Kaso may kinontra kang Word of God. Huwag mo ipilit. Magturo ka lang. Magturo ka, sabi ng Diyos, season or off season, preach the gospel eh. Matigas ang ulo niya, malambot ang ulo niya, nagkakasala siya, hindi nagkakala. Preach the gospel. Season or out of season. Basta turuan mo lang, kasi habang tinuturuan mo yan, may Holy Spirit ng sisig sa kanya. Kasi weather ang mga panahon eh. Panahon na ayaw niya makinig. Panahon na ayaw niya sumunod. Pero darating ang panahon, nakikinig din siya, susunod. So wait for that time. Weather nga ang buhay. There is time for everything, mga kapatid. Ang pag-ibig ay magandang loob. Ibig sabihin, kahit gawan ka ng masama, hindi ka gaganti ng masama. Mabuti ang kalooban mo eh. Usually, ang mga tao, gawan mo ng kasamaan yan. Isang beses, naku po, libo-libong balik sa iyo bibigay niyan. Pitikin mo yan, hindi pitik ibibigay sa'yo. Gugulpihin ka niyan. Ganyan ang tao. Pero pag nasa Diyos na, kahit ano gawin sa iyo. Kahit ano gawin sa iyo ng asawa mo, ng anak mo, murahin ka, inising ka, galitin ka, maganda pa rin ang kalooban mo. Kasi nasa iyo ang Diyos. Kasi yun ang pag-ibig ng Diyos. Pag natutunan natin ang pag-ibig ng Diyos, sa langit na tayo. Kasi ito, definition ng pag-ibig eh. Mapagpahinuhod, matiyagain, long suffering, mabuting kalooban. Ang pag-ibig, hindi nananaghili. Hindi ka naiinggit. O nananaghili. Tama, nananaghili ba? Parang malalim yun. Di ba naiinggit yun, nananaghili? Hindi ka naiinggit. Kasi minsan may makikita ka mga tao na yumayaman pero masasamang tao. Yun yung nakasulat sa sa Psalm 37. Na huwag mong tignan ng mga taong sumasagana kahit siya'y masamang tao. Darating ang panahon, puputulin ko sila, hindi mo na sila makikita. May panahon din kung kailan sila wawakasan ng Diyos. Darating din the end nila. Darating din aanihin nila yung itinanim nila. Maghintay lang tayo. Ang pag-ibig, hindi nagmamapuri. So, ibig sabihin, hindi ka mayabang. Hindi mo sasabihin, kaya ako nagkaganito, ang banal ko eh. Kaya ako pinagpapaala ng Diyos kasi sunod ako ng sunod. Alam naman ng Diyos yun ba? At saka alam mo rin naman yun, ba't sasabihin mo pa? Ako magmamapuri ka, ang Diyos ipagmamapuri mo. Ang Panginoon ang gumawa nito. Lahat gumawa sa akin. Kaya kayo makikita nyo pag sanay na kayo mag-pray. Walang mali ito, malaking bagay. Pag sanay ka na mag-pray, halimbawa may gagawin ka isang bagay, kung may gagawin ka, i-acknowledge mo na sa Diyos yun. Araw-araw mo ipag-pray yun. Tapos, imaginein mo na yung ginagawa mo. Makikita mo, pagdating ng araw na yun, yung ini-imagine mo, nangyayari na dahil, totoo nang nagaganap.
Tapos madali mo nang nagagawa. Kasi kapag iniisip mo, ang hirap gawin eh. Tingnan nyo, pag meron kayong gustong gawin, pag iniisip mo, ang hirap-hirap. So ang gagawin mo, ipag-pray mo na lang lagi sa Diyos. Lord, kagaya bukas, pupunta na ako sa SSS. Kasi merong annual confirmation eh. Ano na, pipilay-pilay ako, aakyat ako doon sa hagdanan. Tapos hindi pa aircon yung ano yun, ang layo pa na siya, ang daming problema. Sabi ko, Lord, alam mo naman kung ano palagayan ko. Ikaw na ang bahala sa akin bukas. Paglakad ko doon, bibigyan mo ako ng tricycle. Dadalhin ako ng mapayapat ligtas doon. Tapos paiihiin mo na para hindi na ako kasi bababa pa pag ihi. Tapos bibigyan mo ko ng mabait na security guard. Bibigyan ako ng form, nagpipil din ako. Bigyan mo ko ng staff doon na mabait din. I-okay agad yung form ko. Tapos i-approve agad ako. Tapos dalhin mo ako ng mapayapa, Lord. Kakain ako, pauwiin mo. So lahat ng gagawin mo, i-acknowledge mo, papapangyarihin niya yun mga kapatid. Sigurado yun. Kasi hindi magsasalita ang Diyos na hindi sigurado. Sabi sa Psalm 37:5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanya itong papapangyarihin. So, hindi magsasabi ang Diyos na hindi niya gagawin. So, kung ikaw man nagtitiwala sa Diyos, ano man ang gagawin mo, ihahabilin mo na. Kasi pag inihahabilin mo na, ihahanda na ng Diyos yun. Yung pupuntahan mo, gugwardyahan na ng mga anghel yun. Kung mababangga ka ng jeep, ng kotse o tricycle, may nakaharang ng anghel doon. Pag aakyat ka sa hagdan, nandun na mga anghel no, kung mababalabag ka, sasagipin ka. Pagdating mo doon, nakahanda na rin yung mga taong gagabay sa iyo. Bakit? Kasi nananalangin ka ng may pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi mo na kung ano yung gusto mong gawin, papapangyarihin niya na yun. Sabi sa Proverbs 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So acknowledge everything to the ituturo ng Diyos ang iyong landas. Kung may palpa ka sa plano, halimbawa sinabi mo, Panginoon, pupunta po ako doon, ganito. So yung plano mo ngayon ay may palpa. Itutuwid ng Diyos yun. Kasi inihabilin mo. In-acknowledge mo yung lahat ng gagawin. Sanayin nyo sarili nyo dito. Very effective ito. Talagang ng Diyos ang gagawa sa iyo. Makikita mo, always perfect. Pati oras, perfect. Katulad nung isang araw, ayaw tumakbo ng kotse. Sabi ko, Daniel, bakit? Walang gasolina. Sabi ko, pag gasolinahan mo, ang hirap eh. Tapos, chinek ulit, pinacheck ko. Chinek ni Jembo, ayaw mi-start. Sabi ko, baka battery, 3 years na ang battery niyan eh. Sabi ko, Lord, kung baterya po yung sira namin, dapat bumili kami ng baterya. Pupuntahan ko po si Dome, yung mekaniko. Tapos pupunta kami sa Evergreen. Tapos tutulungan mo siya magawa yung kotse. Pag hindi, bibili kami, Lord, ng ano. Pagpunta ko kay na Dome, sabi ni Dome, may lakad ako eh, alas 9 eh. Sabi ko, alas 8 pa lang, may 1 oras pa tayo. Baka pwedeng unahin muna natin. O sige, tsaka na lang ako pupunta sa bus ko. Okay, sige. Ako, bigyan mo kami ng tricycle, ha? Binigyan agad kami ng tricycle. Nakarating kami ng Evergreen. Chinek ni Dome, sabi niya, baterya nga ang sira, bili tayo. Ako, Lord, bigyan mo kami ng tricycle na maaarkil ako para pumunta kung saan-saan hanggang sa matapos ang trabaho. Kasi alas 9, aalis na si Dome. Loobin mo, Panginoon, mangyari. Eh di, nagpadala ng tricycle. Sabi ko, boss, baka pwedeng arkilahin kita. Ayusin lang natin lahat ng gagawin. Ako bahala sa'yo. Sabi ko, punta muna tayo sa Motolight. Punta kami. Bumili kami ng baterya. Nagbili namin ng baterya. O, dali mo kami sa Evergreen. Tapos inayos ni Doming. Ilagay yung baterya. Chinek. Tapos umistart. Sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko, punta na tayo doon sa dahil yun eh. Itinrade in namin. Sayang pa yung 400 eh. Dali natin ang baterya ulit sa Motolight para ma-withdraw yung 400. Sabi, sige. Tsaka uli kami. Tapos punta kami. O iuwi mo naman ako sa bahay. Alam nyo, nakauwi ako ng bahay alas 9 eksakto. So ibig sabihin, ang Diyos ang gumawa. Bakit? Ina-acknowledge mo. Bilhin mo kung sa isip ng tao, mabilisan yun eh. Paano kung hindi baterya sira? Di ang dami problema.
Pero kita mo, dahil ina-acknowledge mo sa Diyos, perfect. Subukan nyo lang lagi ito kasi ang Diyos magpapakilala talaga. Tunay siya. Lahat ng hinihiling mo sa Kanya, ibibigay niya. Walang maliit o malaking bagay sa Diyos, tandaan mo. Lahat ng bagay, bagay eh. At lahat ng panalangin, panalangin. Nananalangin ka ng malaki. Anong tawag doon? Prayers. Nananalangin ka ng maliit. Anong tawag? Di prayers. Parang kasalanan. Nagkasala ka ng malaki. Ano yung kasalanan? Nagkasala ka mali. O di kasalanan pa rin yun. So lahat ng hihingi natin sa Diyos, lahat ng plano ng buhay mo, i-acknowledge mo. Sabihin mo sa Lord. Tapos habang sinasabi mo yan, practicein mo na yung gagawin mo. Para may practice ka na. Kina mo yung mga mahuhusay ng mga bank robbers. Bago silang mag-hold up ng bangko, may practice muna. Nagpa-practice muna sila ng gagawin. O ito gagawin mo, dito ka. So pagdating doon sa bangko, alam na lahat ng gagawin nila. Bakit meron drill? Halimbawa, earthquake drill. Para pag nag-earthquake, marunong na alam na gagawin. Sa mga eskwelahan, importante yun. Nagdi-drill muna, nagpa-practice ng gagawin. Para pag dumating na, alam mo na gagawin mo. Sa mga pulis, sa SWAT, yung mga SWAT, bago sila gumawa ng mission, may mga practice yan. Matinding practice. Para pagdating ng eksakto na yun, alam na gagawin ng bawat isa. Ganon din ang Kristiyano. Kapag ina-acknowledge mo sa Diyos ang lahat ng bagay gusto mong gawin, practicein mo na sa isip mo. Imaginein mo na. Halimbawa, meron kang gustong mangyari. Gusto mo magkakotse. Magandang kotse. Ano gusto mo? Imaginein mo na, nagdadrive ka na. Imaginein mo na, may kotse ka na. Imaginein mo na, nagdadrive ka na. Makita mo, may kotse ka na, nagdadrive ka na. Bakit? Nasa puso't isip mo na yun eh. Ina-acknowledge mo na yun sa Diyos eh. Papapangyarihin niya. Minsan nababasa ko yan dito sa mga scientific books. Sinasabi daw yan, mag-imagine ka. Kagat habang nag-i-imagine ka, yung subconscious mo gagawin yung imagination mo. Eh kung ang imagination mo masama, katulad ng nagdudumurog, bad trip, may hallucination, ano nangyayari talaga sa iyo yun. Kaya masama yung mga drugs na yan. May hallucination niya, mangyayari sa iyo yan. Eh kung mabuti pag-iisip mo, nasa Diyos ka, lahat ng iisipin mo, pangyayarihin ng Diyos. Lahat ng plano mo, papamangyayarihin ng Diyos yan. Sabi sa Proverbs 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatahan ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang mga handa. So, nagpaplano daw ang tao. Meron kang plano, meron kang gagawin. Ni-imagine mo na yun. Kung may mali doon, itutuwid ng Diyos yun. Kasi siya nakakaalam ng future eh. May palpak yung plano mo eh. Yung future na gano'n, may magaganap eh. Aayusin na ng Diyos yun. Bakit? Nagtiwala ka sa Diyos. Hindi ka nanalig ng sarili mo kaunawaan. Trust in the Lord with all of your and do not lean in your own understanding. Just acknowledge. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Acknowledge mo lang kung ano gagawin mo. Kasi pag ina-acknowledge mo sa Diyos yun, nakaplano na sa Diyos yun. Alam na ng Diyos ang gagawin niya. Isusugo na niya mga anghel niya para ayusin yun. Makikita mo, perfect. Alas 9, punta mo doon. Isang oras. Ginawa ng Diyos, isang oras. Tuwan-tuwa nga yung driver, binigyan ko 300. Sabi sa akin, boss, ang dami-daman naman ito. Hindi, nakatalaga na talaga sa iyo yan. Nasa isip ko, 300 bibigyan. Saka gumawa ka, karapat-dapat sa manggagawa ang upa. Sabi niya, ang dami nito, boss. Ay ko, okay na sa iyo yan. Pa-Christmas ko sa iyo yan. O yun, tinanggal mo, salamat, tuwan-tuwa. Usually, mga ganyan na, 100 lang ibabayad sa tricycle. Ako, sandali lang, ang lapit, evergreen lang, tsaka doon sa San Miguel. Sandali lang, wala pang 30 minutos, tapos na kami. Tapos 300. Sabi nga, ang laki nito, talaga mabait yung pinadala ng Diyos sa akin. Mapagkumbaba pa eh. Boss, ang laki nito, bawasan mo. Hindi, sabi ko, hindi, yan na yung napag-desisyon ko, hindi na mababago, sa iyo yan. Hindi ko kukunin yan, sa iyo yan. Yan na napag-desisyon ko, hindi na mababago yan. Kaya mga kapatid, ito tandaan nyo, may Diyos tayo. Ang Diyos natin, walang magaganap sa buong universe pag hindi niya pinahintulot. Lahat ng bagay na nangyayari sa buong universe, papahintulutan ng Diyos yun. Miski ayaw niya, pag pinahintulutan niya, magaganap. Bakit? Kasi kagaya ng mundo, ibinigay na ang mundo sa masama eh. Ang naghahari Diyos, si Satanas, ba't pinahintulutan niya magaganap? Naibigay na niya eh. Unang-una, meron naman siyang paraang isolve yan eh. Diha mong gumawa demonyo sa'yo, ako bahala, hindi kita pababayaan. Kasi naibigay na nga, alam naman kunin pa ng Diyos yun.
Nasabi na niya eh. Job 9:24. Ang lupa ay naibigay na sa kamay ng masama. Kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito, kung hindi, sino nga? So, naibigay na ng Diyos sa masama, kay Satanas. Itong lupa, ang lupa, pinahintulutan ng Diyos pagkariyan. Kasi Diyos na sanlibutan si Satanas eh. Mga anak niya nandito, nag-ahari. Bailiwick ng demonyo ang earth. So, pinahintulutan na ng Diyos yan. Eh, meron ng mga kapangyarihan ng Diyos na ayusin, so walang problema. Pinahintulutan niya, tanong mo kay Job, pinahintulutan niya. Biruin mo, naganap kay Job, napakatindi nun. Wala nang siguro mauulit na karakter bago. Napakatindi. Biruin mo, namumuhay si Lot, si Job. Talagang ano siya, nangangaral siya, tumutulong sa mahihirap. Ang bait-bait niya sa lahat ng tao. Wala naman siyang kasalanan nangyari. Eh, hiniling ng demonyo, di ba? Eh, pinahintulutan na Diyos, sige, pero hindi siya pwedeng patayin. Ang Diyos ang pumapatay. Ay, biruin mo yung lahat ng mga anak niya, nag-celebrate ng birthday, nandun sa isang lugar. Tapos, ang yaman ni Job. Biruin mo yung bakahan niya, tupahan niya, mga kambing niya. Tapos, ang dami niyang mga tauhan. Tapos, sinabi, nagtitira ng isa para mag-report sa kanya. Eh, Panginoon, inuho natin mga bakahan, ninakaw ng mga tulisan. Ako lang po ang natira, patay na ho sila lahat. Tapos, ganito, ganyan. Tinamaan po ng bigla, ganito. Tapos yung mga anak nyo po, nagkaroon ng earthquake, namatay po lahat. Pero mo yun, tapos yung mga kaibigan niya, sinisisi siya araw-araw. Yung dapat na kaibigan niya, ang umalo sa kanya dahil sa kalagayan niya na grabing kalagayan, sabi ni Job, ano ba ito, Panginoon? Buti pa, hindi na ako sinilang kung ganito rin naman ang aking buhay. Oh. Pero kita mo ginawa na, dahil sa awa ng Diyos kaya walang kasalanan eh. Pinagpala sa double lang ginawa sa kanya. Yung anak niyang 7, dinombol. Kaya 14 din ang anak niya kasi hindi naman nawawala ang kaluluwa. Nagkaroon ulit siya ng 7 anak. Ganun din. Yung lahat ng mga bakahan niya, dinombol. Tapos ginawa ng Diyos para magkapera siya, inatangan yung mga tao na mag-offering sa kanya. Nag-offering ng mga ginto. Sobra-sobra naging kayamanan pa ni Job. Dahil sa kawaan ng Diyos sa kanya kasi nagmasunurin si Job. Wala namang kasalanan pero talagang tiniis niya lahat ng bagay. Sabi sa James 5. Narinig ninyo. Narito, tinatawag nating mapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. Ang ibig sabihin ng Job, he cries. Yung pangalan Job, ang ibig sabihin doon, iyak ng iyak. Eh, sino ba naman ang hindi iiyak nun? Patay lahat ng anak mo, ubos kayamanan mo, nagtira ng mga kaibigan, sinisisi ka pa, nagtira ng asawa, wala din ginawa kundi sisihin ka. Eh, sino hindi naman malulungkot at iiyak doon? Kaya nga ang pangalan niya, Job, he cries. At inyong nakilalang pinangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamawain ng Panginoon. Biruin mo, talagang sa awa ng Diyos sa kanya, biruin mo, walang kasalanan. Nakakaranas ng ganung katinding kahirapan, wala namang kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, dinoble pagpapala sa kanya. At nagkaroon pa ng revelation, si Job sabi niya, makikita ng aking sariling mata ang aking Panginoon. Rapture. Meron ng revelation si Job ng rapture. At ako mismo, sabi niya, ako mismo ang makakakita sa aking Diyos. May revelation na ng rapture pa si Job noon pa. Ganon katindi ang mga man of God eh. Kaya huwag kayo magtaka pag dumadaan kayo sa matitinding kahirapan. Ngayon, ang kahirapan lang naman natin, sakit eh. Katawan. Kasi yan ang madaling tirahin ng kalaban, katawan. Hindi niya matira yung espiritu natin, banal na yun eh. Tinitira niya yung katawan para ang kaluluwa malungkot, manlupaypay. Kasi kapag nasasaktan ng katawan, nahihirapan ng kaluluwa. So gagawin ni Satanas nga yun, babanatan ng katawan para masira ang kaluluwa natin. Eh binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan ng pagtitiis, pagtitiyaga.
Hindi kaya ni Satanas kahit ano gawin sa atin. Mananatili tayong matibay at matatag sa Panginoon. In Jesus' name, mga kapatid. Amen.